O ayan na, Pinky. Diyos ko naman, masyado ka naman na paghahalataan, no? Huwag kang masyadong halata. Gulong lahat yan sa ilalim ni President Sara Gulong. Duterte sa 2028. Kaya natatakot na po sila. Nanginginig na sila. Palagay ko naiihi na sila sa lawal. Hindi na sila makatulog sa gabi. Maraming babaliktad, hindi lang sa mga vloggers, pati na rin sa mga politika. Bakit hindi? Kailangan nila yung posisyon eh. Taintay sila dyan sa posisyon na yan. Taintay sila. Alam nyo kung anong estado natin nung panahon ni Tatay Digong. Huwag kayong magtanga-tangahan. Takot na kayo na maupo si VP Inday Sara kasi lahat kayo may kalalagyan. Yan, yung mga tumitira. Sino-sino yung mga tumitira? Yung mga huwa. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Joe Malone TV, issue ng bayan ating pag-usapan. Tunay na balita, Walang kinakampihan. sumasalamin Sa katotohanan lamang. para sa mamamayan. Totoo ang laban. Hindi Maganda itong pag-uusapan natin. Humanda na kayo! tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito Sa sa diskusyon, boses mo maalaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, Walang dayan, tunay ang serbisyo. diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng Today is January 12, araw ng Lunes na naman. usapan. Trabaho na naman si Juan. Habang ang mga politiko nag-aabang na lang ng gatasan sa Pilipinas. O di ba? Mayan, Totoo ang laban. Alright. kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Alright, isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. January 12, araw ng Lunes dito sa Pilipinas. Trabaho na, hindi ka mayaman. Kaya magtrabaho na tayo. Sinampal na naman tayo ng katotohanan. Sinampal na naman tayo ng kahirapan. Sinampal na naman tayo na walang kapag-asa itong gobyerno natin hanggang 2028. Mga kayon, paki-double check naman, no? Suportahan na lang natin yung isa't isa rito. Paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo dito sa Joe Malone TV. Pati doon sa mga backup channel natin dyan sa may description. Pagpunta mo, click mo lang, click. Subscribe. Paki-click na rin yung bell icon. Dito, okay na tayo dito. Hindi, mga kasolid mga kasolid DDS, mga kayon. Ipakita naman natin sa kanila kung ano yung suportang meron ng DDS. Diba? Alam nyo, ang dami kasing no? Pagka, ako kasi, aaminin ko, babad ako sa social media. Siyempre, trabaho ko yan diba? Babad ako sa social media, trabaho ko yan. Kailangan kong i-feed yung mind ko ng mga latest, updated na mga balita sa kay BP Inday. Sa issue sa atin. Yan, in short, trabaho ko yan. Ginagawa ko yung trabaho ko. Kaya talagang, kumbaga, bombarded. Yan. Yun pa, English. Bombarded. Yung utak natin when it comes to issue, when it comes to ano ba tawag doon? Current issues and events sa Pilipinas. Yan. Mga kayon, pagka medyo trip nyo yung When Tito Talks, yung anything under the sun, halimbawa yung mga marriage, pwede tayo magpayo sa marriage. Halimbawa, matino naman yung marriage nyo. Gusto nyo, magkawatak-watak kayo. Nood kayo doon. Hindi, When Tito Talks, yung mga discarded diploma, i-apply sa buhay-buhay. Panoorin nyo doon. Meron tayong upload doon. Tapos, pagka
nagugutom ka na, na-miss mo yung pagkain ng Pilipinas, adobo, sinigang na ulo, sizzling, pares, yung mura na, marumi pa. Nandyan, tito ng ina mo, Tito Jong, sa description, pakiclick. May mga upload tayo dyan. May mga admin naman dyan at may mga editor naman dyan. O, pero syempre, pagka vlog, ako yon. Pero sila na yung mga edit, sila na yung mga admin. Ha? Pakita natin kung anong meron ng solid Duterte, mga DDS. Kasi sila mga DDH eh. Ewan ko kung ano yung H. DD shit ba yan? Grabe. Ito na. Kasi nung nakaraan, di ba may mga vlog tayo rito yung kay Senator Amy, yung giniling. Na kahit anong gawin pa nilang tad-tad dyan, pork yan, yung pork tinadtad ng tinadtad para ma-distribute, ginawang giniling. Tinawag ni Senator Amy na giniling pa din yan. Pork pa din yan. So lumitaw ito si Pinky! Sinabi niya na mayroon siyang si Senator Amy allocable doon sa 2.5 billion sa NEP sa Cabral Files. Kung ganyan ang definition niya na pork, siya ang may pork. Bago lang yan, sagutan lang sila. January 11, kahapon lang. Sumagot si Amy, si Senator Amy, hindi niya alam na lahat yan na ay wishlist na ibinibigay sa DPWH Central Office. Clueless ba siya na kaming mga oposisyon, lahat FLR or per later release. Kaya ni isa dyan walang naibigay. Zero kaming lahat nila Bongo, Bato at Robin. O ayan na, Pinky. Diyos ko naman, masyado ka naman na paghahalataan, no? Huwag kang masyadong halata. May sinabi pa si, si Amy na galit to si Pinky. Parang gusto kong hamunin ng sabunutan. Pero syempre, matatalo ako. Pabiro ni Senator Amy. Text. Pose eh. Kaya mahirap mo sabihin pabiro eh. Siyempre, minsan depende tayo sa boses kung pabiro o pagalit. Anyway, ang problema kasi diyan, alam nyo, ang problema diyan, kampi-kampihan kasi. Okay. Ang yari lang ang problema lang dito, kakaunti lang sila Senator Amy. Hindi gaya nito nasa kabila, medyo marami-rami. 'Di ba? Ang problema kasi usually botohan 'yan eh. 'Di ba? Yung impeachment, it's all about numbers. It's all about voting, 'di ba? Yung mga pagpalit ng mga Senate hearing, pagpalit ng mga committee, na pagbobotohan kasi 'yan. So pagka medyo wala kang kakampi, introvert ka, loner ka, wala kang naku, malamang ikaw. 'Di ba? Ano next natin? Marami tayong pag-uusapan dapat eh. O eto na. Siyempre, uungkatin nila yung 125 million saka yung 500 sa DepEd. Ang tanong ng mga Pilipino, ano bang nangyari sa 125 million confidential fund? Actually, 612 million nga yun eh, kasama yun sa DepEd. Sitin nyo yan si Tinyo. Diyos ko naman hindi na kayo nakamove on. Wala na ba iba? Wala na bang bago? Ay, yan at yan lang lagi ang matagal nang na pag-usapan yan. Ay paliwanag na din ata ng COA yan. Diyos ko naman, wala bang bago? Halatang wala na kayo maipukol. Same bato lang yung pinupukol ninyo kay BP Inday Sara. Well, wala naman talagang wala namang bago. O, diba? Walang bago. Ano bang, nyo? Kakasuhan nyo si BP. Kasi mangyayari niyan, mga kayo. Ito magaganda eh. Kaya sinasabi kong bloodbath yung 2026. 'Di ba? Sigurado meron magpa-file ng impeachment kay BP Inday Sara sa February 6 onwards kasi tapos na yung one-ban rule. 'Di ba? Ang bali-balita may mga kongresista rin na magpapasa ng impeachment laban kay Bongbong Marcos. Malamang yan, public betrayal trust yan. Ganun din, public trust din ang issue na ibabato dyan. So, siyempre, yung flood control na yan, di ba? Malamang yan din yung ikakaso sa kanila. Okay, Bongbong, meron din. Sigurado yan, feeling ko. Batuhan yan. Siyempre, hindi papayag ang kampo ni BP Inday Sara na, kami lang. Tangina kayo rin. Di ba? Kaya ito talaga ang bloodbath, yung 2026. Nagkakatama naman yung hula nila eh. Iba-iba lang ng taon, iba-iba lang ng buwan, di ba? Ano
inaasahan na po natin yan kasi hindi naman po sila titigil dyan sa impeachment na yan. Sapagkat that is the only way na mapipigilan nila. Sapagkat natatakot po yung kasalukuyang administrasyon na pagkatapos ng 2028, kung sila ay mawawala sa poder, ay mauungkat lahat ng mga kabulastugang ginawa nilang pagnanakaw sa Yes. gobyerno. At nakikita nila na walang makakalaban, walang makalapit sa ratings ni VP Sara at siguradong siya na yung magiging Pangulo sa 2028. Takot po sila. Kaya ito lang po ang paraang naiisip nila sa harap ng lahat ng mga ginagawa nila na bumagsak ng gusto, sadsad. Below sea level ang kanilang approval rating, ay ito na lamang ang paraan para pigilin ang pagkakulong nila after 2028 sapagkat pag si Sara naging Pangulo sa 2028, sigurado yung mga criminal na yan at na talagang naglustay ng ating kabanang bayan, nagnakaw, the biggest pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Gulong lahat yan sa ilalim ni President Sara Gulong. Duterte sa 2028. Kaya natatakot na po sila. Nanginginig na sila. Palagay ko naiihi na sila sa lawal. Hindi na sila makatulog sa gabi. Hindi rin makatulog itong mga ito sa gabi. Ano pa po yung masasabi nyo na ayon po sa interview po na mga Pulangaw, Dilawan po at saka po mga kaliwang grupo, gusto nga po nila magsampa ng impeachment case kay VP Sara sa by year 2008. Ang problema, nahihirapan po sila. Inamin po nila. Ano masasabi po sa kanila? Mahihirapan sila ngayon. Kasi ang ginawa nga noon, nung unang impeachment complaint, ang pinansuhol ay yung pork barrel na sa flood control. Nabuking yung flood control ngayon. Naipit yung Pangulo, kaya napilito ng Pangulo na kunyari siya na ang nagungkat kasi para may palusot siya na hindi siya kasama. Pero hindi naman pwede natin sabihin na hindi kasama ang Pangulo sapagkat sinabi niya, inamin niya, yung 4,000 plus pages daw ng GAA 2025 ay Pinasa. siya yung nagbasa, di ba? Binasa daw niya, pinirmahan niya. Paano hindi siya kasama? At si Saldico na mismo nagsabing inutusan sila na magkaroon ng insertion. Di ba? So, talagang mahihirapan na sila ngayon kasi hindi na sila makapanunuhol katulad ng dating ginawa nila. Okay. Yung mga tao hindi nila masusuhulan. Definitely. Kukunin lang yung pera niyan. Susuhulan lang. Yung naniniwala ako yung mga nagbablog sa kabila. I'm sure may mga babalik na dyan sa 2028. Sigurado yan. Hindi lang mga politiko ang pilit na lalapit kay BP Inday Sara o sa mga Duterte, pati mga vloggers, pilit na didikit yan sa kaya Inday Sara. Mabanggit lang yung pangalan nila, makadikit lang, maitapik lang nila, maiparamdam lang nila na parang kakampi na sila. Maraming babaliktad, hindi lang sa mga vloggers, pati na rin sa mga politika. Bakit hindi? Kailangan nila yung posisyon eh. Taintay sila dyan sa posisyon na yan. Taintay sila. Na to the point na ngayon, nakikita nyo, ganyan yan, kita nyo. 2027, baka ngayon pa lang, magkakabaliktaran na eh. Magkakaamuyan na nga eh. Nagkakaamuyan na. Nagkakaamuyan na may mga iilan na gustong dumikit. Pero tingnan nyo si BP Inday Sara, relax na relax. I mean, relax na relax in a way na dapat walang patunayan. Diba? Kasi may resibo eh. I mean, tao ang proof eh. Tao ang proof, hindi yung hindi papel. Tao mismo ang proof. Marami nagtitiwala. At totoo yung sinabi ni Atty. Topacio, hindi na makatulog. Lako, yan sila Trillanes. Yung mga Huwadcom, naka, Diyos ko. Yung mga Young Guns, ay pucha. Diba? Hintayin nyo. Hintayin nyo. Talagang wala na kayong may pupukol. Takot na takot na kayo eh, no? Sige. Itong 2026, medyo balanse pa eh. Di ba? Medyo balanse pa eh. Madugo pa to, 2026. Etong taon na to, ang pilit nilang gagawin na mapatalsik si BP Inday Sara. Pagka hindi nila nagawa to, itong ngayon taon na to, 2027, mas lalo na silang alanganin. Mas lalo na. Busy na lahat ng tao sa 2027. Nandiyan ang filing ng COC. Nandiyan na yung mag-iiba dyan, magpe-premature campaign na, magpapakilala na, medyo didikit na lapit na yan kay BP Inday Sara, magpapagawa na yan ng mga tarpaulin na, o kaya magkakaroon na ng mga statement yan na medyo lumilihis-lihis na yan. Maniwala kayo sa akin, pati mga vloggers maglilihisan yan. Alam nyo kung anong totoo. Alam nyo kung anong estado natin nung panahon ni Tatay Digong.
Huwag kayong magtanga-tangahan. Huwag kayong magkabingi-bingihan. Alam ko, kailangan natin ng pera lahat. Lahat naman, survival yan eh. Paano ka kakain, paano ka bibili ng luho mo, paano ka bibili ng tubig, paano ka babayad ng bills mo. Pera, survival yan. Pero gamitin natin sa tama. Huwag natin ibenta yung mga dapat ibenta. Na to the point, pati dignidad, na yun na lang yung natitira sa isang karakter ng bawat Pinoy, ay nabibili nyo pa. Itong mga politiko naman na to, eh, syempre, willing magbayad. Kasi madami silang pera eh. Pati boto, nabebenta na. Alam nyo, hindi mo man direct. Syempre, hindi naman kayo amin eh. Hindi naman nila direct sabihin na bibiling ko boto mo. Pero, nagpapanggap na yan sa alias na ayuda. Sabi ko nga, madali lang magpakabait sa mata ng tao. Mamigay ka lang dyan, mag-charity vlog ka lang dyan, mamigay ka dyan ng mga damit, bigas, damit, ng mga bago, bigas, mga pangkabuhayan package, mabait ka na doon sa mga nabigyan ninyo. Pero syempre si Lord ang tingin sa puso eh, hindi naman doon sa ginagawa. Kasi kung doon lang ang kategory lang na mapunta sa langit, kabaitan. Halimbawa lang. Putya, madaling magpakabait dito sa lupa. Kahit ako, charity vlog ako, lalo na may camera. Tutukan yung camera, mamimigay ako. Anong tingin niya sa akin? Di ba mabait? Pero sa puso ko, halimbawa, gusto ko lang kumita. Walang problema sa charity vlog. Walang problema, hindi ko kayo kinukundina, hindi ko kayo binubutasan. Ang sinusugatan natin dito is, hindi lang pagiging mabait ang kategory para mapunta tayo sa langit at hindi lang sarili at mga audiences natin yung niloloko natin. Ang tingin ni God sa puso, kung ano laman ng puso mo, sundin mo. Keeping us kissing a date. Di ba? Ano yan eh? Parang ang Pilipino kukunin lang ang pera mo, pero sawang-sawa na yan sa totoo lang, di ba? Although may mga iba nakakalusot pa eh. May mga iba hindi pa sawa. Okay pa sila sa ganung pera, sa ganung gawain, basta sila, kumikita sila. Pero kung tutuusin, dapat talaga sa mga kurakot, hindi lang nga ikulong eh. Kung pwede nga yung bitay pa din, yun na lang sana eh. Kasi ikukulong mo yan, lalaya din yan, tapos mananalo pa yan pagka hindi na presidente si BP Inday Sara. Ang malas nyo, meron pang tatlong kapatid. Takot na kayo na maupo si BP Inday Sara kasi lahat kayo may kalalagyan. Yan, yung mga tumitira. Sino-sino yung mga tumitira? Yung mga Quadcom, Tricom, sila Trillanes. Yan. Sigurado binabangot ay Stella Kimbo. Diba? Luis Tro. Diba? Young Guns. Yan. 2028 ha. 2028. King ina nyo. Sige. Magpakasaya kayo ngayon. 2026, 2027. Ito lang ang chance nyo. 2026. 2027, maniwala kayo. Busy na tao niyan. Pag 2027 na, nilook forward na natin 2028. Kaya no bearing yung 2027. Ito ang may bearing, itong 2026. Kaya ito talaga bloodbath to. Andi dito lahat talaga ng pwedeng mangyari, pwedeng gawin. Lahat ng kasamaan nilalabas na rito. Lahat, todo na. Sa salitang kanto, todo na, pati pamato. Lahat ito, todo na. Ang dami natin video rito kung ano lang aabot. Tingkoy din, si Ombudsman. Kung sino yung nagturo sa mga gumawa ng anomalya, yung pa inuna. Ang tagal-tagal nang may mga nagtuturo kay Martin Romualdez. Kung sino-sino mga congressman. Di ba ang daming congressman, tinuro ni Diskaya, tinuro ng mga district Hindi engineer, pinatawag yan. Ang dami. Sinong kinasuhan? Si Saldico? Kailan lang lumabas? November 14 lang may kaso na agad. Yung mga iba wala pang kaso? King Koy! Diyan yung makikita, walang mangyayari dyan. Huwag na kayong umasa dyan. Huwag nyo nang bantayan yan. Ang ombudsman, wala na yan. It is a severely damaged institution. Yes! Wala na yan. Huwag nyo nakasahan yan. Pero bago sasabihin, eto nakakatawa kay Remulla. Boying yun daw sinabi ni Saldico sa kanyang video, hindi daw niya pwedeng imbestigahan kasi hindi daw under oath at may proseso daw siya. Naglabas pa ng statement gina-justify yung kanyang kapwitan.
Anak ng Peteng, nasa ilalim ng saligang batas at nasa ilalim ng Ombudsman Act of 1988, kahit anonymous Complaint. Anonymous. Pwede. Walang pangalan. Oh. Diba? Ganon sila ganon sila kasipsip. Ito haliktae. Haliktae, 'di ba? Hindi na halik sa puwet eh. Yung puwet medyo kaya mo pang humalik eh, 'di ba? Aminin niyo. Oh, yung mga anak niyo ay hinahalikan niyo sa puwet eh. Pero yung ginagawa nila haliktae. Saka niyo lang maririnig 'yan. Haliktae. Tangina, haliktae. Haliktae 'yon. Kasi talagang ipapalit talaga nila yung dignidad nila sa posisyon, sa pera, power. They don't think of they don't think of people of the Philippines. They just think of themselves. Ganun pa din no? Kahit anong sabihin natin dito, doon pa rin ang ugat, kasakiman pa rin 'Di ba? Nagigets nyo? Kahit anong pagpatumpik-tumpik pa sabihin ko dito, ang baksak, ang root word, kasakiman Sakim. Pagiging greedy. Kasi kung makukontento ka, I don't think aabot ka sa ganitong punto. Aabot ang Pilipinas sa ganitong punto ng kasukdulan ng korupsyon sa Pilipinas. Mas lalong lumala. Parang mas okay pa yung mga noon Hindi ba? Ano ba naman meron sa apelido na yan? Tayo na, mula ni Nuno hanggang pababa Di ba? Alam nyo, Senator Amy Ako, aminado ako rito. Binoto ko si Senator Amy. Alam nyo yan. Kahit ibalikan nyo yung vlog ko noon bago mag-eleksyon. Di ba, pinag-usapan pa natin kung sino yung boboto rito. Di ba? Kung sino yung iboboto ko. Ang binoto natin, Senator Amy, yung PDP laban 10, di ba? Plus 2. Senator Amy saka si Gringo. Hindi ko binoto si Camille kasi prime water kami dito Yung prime water namin dito, prime lang, walang water. Shout out sa prime water. Palitan nyo na, water na lang. Ay, prime na lang, wala nang water. Kasi wala naman talagang water. Diyos ko. Di ba? Kaya hindi ko binoto si Camille. Kasi kasuhin niya muna yun. Ang balita ko, nabenta na Yung nabenta na ata sa Lucio ko. Lucio ko, yung may-ari ng Pure Gold. Nagtrabaho ko dyan sa Pure Gold, kaya alam ko kung sino may-ari. Bloodbath itong 2026, kabahan na kayo. Boying, John Vic, Trillanes, Quadcom. Yan, sila Luistro, Young Guns. Atay. Tama naman yung sinabi ni Bongbong. I beg to disagree. Doon sinasabi nilang walang nakulong. Tama naman yung sinabi ni Bongbong na may makukulong bago magpasko. Hindi niya kasi sinabi ko ng taon 2028 pala. 2028 pala. Bago magpasko sa 2028, meron makukulong. Yun pala yun. Tama naman yung sinabi, hindi lang na-disclose yung taon. Mga kayon, di ba? Tama, yan. Totoo yun. Ngayon po, ako personally, yung sa intelligence funds, tatagal ko sa gobyerno, alam ko po, yung mayor, governor, intelligence agencies, police, maski si presidente, pagka po intelligence fund, hindi requirement na ilagay mo yung tunay na pangalan ng mga recipient. Yes. Yun, ano po yun talaga? Hindi Kaya nga, requirement. hindi, ano po yun talagang, bakit mo asset yun, intelligence asset, at mo ilalagay yung pangalan, expose mo, kaya ka, isasubmit mo yan in closed envelope sa Commission ng Audit. Yun yung naka-seal yan. Unlike nung, yung intelligence fund po, unlike yan any other funds sa ating budget na, kasi po mga mayor, makikita nyo, pag nag-submit sila, hindi nila i-identify talaga yung mga tao, lalagyan nila ng alias. So, hindi. Kita nyo na? Tapos, CIF pa rin sila ng CIF. Yun lang kasi masilip nila. Yun lang yung masilip nila. Kahit mo, pilit nilang inuungkat, pilit nilang bubuhayin para yun yung magiging grounds kuno sa February onwards, 2026, para sa impeachment ni VP Inday Sara. So talagang
wala na silang makita at yan lang din yung sinasabi nila, paulit-ulit lang tayo rito. Pero okay lang kasi paulit-ulit lang din sila eh. Kaya paulit-ulit lang din tayo magtatanggol. Alam nyo, ever since naman, no, 2016 pa lang kay Tatay Digong na talaga ang inyong lingkod. Meron tayong mga proof dyan. Duterte, may mga date dyan sa Facebook, mga post ko sa Facebook, sa social media. Merong mga date dyan, andyan dyan sa community post natin. Kaya wala kayo may susumbat sa akin na dating ganito, dating ganyan, tapos ngayon, pumipera lang. Ay, no. Marami akong channel dyan sa description. Kaya kong kumita in my own legal way. Diba? With my skills and my talent, with the presence of the Lord, na gagawin ko yan. Sabi ko nga, I would rather change the whole content itself kaysa mag-vlog sa kabila o pera na just. Di na, alam ko naman yung talent ko, alam ko naman yung skill ko. Saka ito na tayo. Forever na yan. Ito na nakita kong presidente na talagang kahit papaano nakampante ka sa kalsada. Siyempre, hindi perpekto ang pamumuno ni Tatay Digong. And we all know that we're not. Actually, hindi naman natin gusto ng perpekto dahil alam naman natin hindi nag-i-exist yun eh. Perpektong gobyerno, hindi nag-i-exist yan. Corruption, perpektong walang corruption, hindi nag-i-exist yan. Pero sana yung makatotohanan lang na talagang malasakit ng tao. Alam niyo yung pagkakuha kay Tatay Digong noong March 11, this last year? Yung pagkakuha, yung pagdukot sa kanya papuntang dahig. Di ba nga ano sabi ni Senator Peter Alan Cayetano na parang we are presumed innocent until proven guilty. Eh bakit yun? Nakakulong na. Hindi pa guilty. Di ba? Saka humanitarian. Okay, regardless kahit sinong tao, presidente, gobyerno man, government empleyado man, employee o pangkaraniwang tao, dadali mo doon para doon imbestigahan. Bakit hindi mo gawin dito sa Pilipinas? Are you questioning our law? Na wala kang tiwala kaya gusto nyo doon? O talagang meron kayong iba? Well, obviously, meron kayong ibang plano kaya nyo pinadala doon. Di ba? Hindi dito. Talagang hindi nyo pinilit dito. Doon. Di ba? Pero okay lang. Lahat yan, planado naman ng Panginoon eh. Kung bakit siya nando doon. Tingnan nyo. Simula nung lilipat siya doon, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng mga lindol, in-expose ni God kung ano yung klaseng gobyerno na meron tayo ngayon. Pucha, pag hindi ka galit, ang next na tanong, bakit? Diba? Dapat yung mga corrupt people na yan ikinukulong kasi sarili lang iniisip nila. Nakikita ni God dyan. Kaya mo, bumagyo, lubindol. Pucha, diba? Sinasabi nila, malapit na yung dawan. Alam mo nangyari, nagkatarantahan, nagkabilihan ng helmet. I mean yung hard hat. O, pati mga anak ko, binilang ko ng hard hat para sa school. Meron sila. Pero sila sariling go bag na yun ang bibit-bitin nila just in case na wag naman sana pahintulutan ng Panginoon. Pero nadadamay kasi dahil sa, alam mo yun, sa gustong i-expose na God na, pucha, ganito na kakurap. Diba? Even si Satanas, puta, pwede na mag-retire. Pwede niya nang palitan. Diba? Nag-OJT ba kayo kay Satanas? Yung mga galawan nyo, galawang pang demonyo eh. Marami pa akong video rito sa mamaya na lang sa mga talakayan natin. Kasi ang sarap magkwento sa inyo eh. Ang sarap, alam niyo yun. Mga kayon, sana huwag kayo mag-skip ng ads. Kung ayaw nyo manood, i-open nyo lang, pakinggan nyo lang, pwede yun. Tapos dire-diretso lang. Pag kami nag-ads na mahaba, timpla lang kayo ng kape. 10 beses nagkaroon ng ads. 10 beses ka rin magtitimpla ng kape. Mga kayon, doon sa When Tito Talks natin, mas out of politics yun. Anything under the sun yun. Baka sakaling maging interesado kayo doon sa mga... Ang una kong topic dyan na gagawin yung... Hinintay ko lang yung sopa eh. Iba ang setup natin pagka sa When Tito Talks. Hinintay ko lang yung sopa doon. Doon ko lalagay sa harap ko. So parang sopa yung setup. Ako lang muna. Try natin, ako lang muna. Sa When Tito Talks, podcast pa rin naman siya. Anything under the sun. Ang unang topic natin dyan yung... Diskarte versus diploma. Yan. Nakikinitinginita ako na kung paano sila nagsimula na yung naging issue na yan. At tatapusin na natin yan sa podcast natin sa When Tito Talks. Kaya subscribe na!
Mga kayon, maraming salamat sa pagtangkilig dito sa panonood dito sa Joe Malone TV, issue ng bayan natin pag-usapan. Mamaya meron ulit tayo, abangan na natin at marami pang mangyayari at marami pang susulpot na mga issue. Ganun talaga ang gobyerno ng Pilipinas. Joe Malone TV.